kill and then go for pick-offs. Kasi you have a Selena and you have the Franco, the stun. But looking at the lineup, napa-oo ka dito, Rob Luna, because of the last pick. Oo, kasi ginamit kasi dito, di ba, na execration yung 1-1 nila over on early game. Yeah. Ito yung mga games, Rob Luna, na mas pipiliin mong mag-react at manood na lang kasi ang interesting and the stakes are high, ladies and gentlemen. Talaga ano to eh, the fighting pride. Ito ang panlaban dito. Dahil kung manalo ang execration, ang buong sasabihin dito ng X Squad, na dalawang series namin kayo eh. At NXP, ayaw nila mangyari yun. Gusto nila kahit pa paano tablahin ang score. Given na ang ganda rin as well ng start nila dito sa series na to. I mean, on the game number 1, I think NXP Solid still will have to see talaga itong Franco na to. All eyes on Chakdo dito on how he actually gonna utilize the map, even Eto Max. Let's see. And ngayon, pumapasok na tayo. Benny Cutie, favorite marksman emblem, punishing Renny J sa level 1. Lugi talaga alis level 1 eh, no? Oo, kasi no, hindi pa enough kasi yung orb niya dito. Tapos given na medyo malikot din yung isang 1-1. So parang ang banat dito ng execration is just Eto Max and Chakno, manggugulong lang sila sa gitna. And while nagja-jungle dito si Hate, and somehow nagpa-farm lang on the sides yung Bareas nilang side lane, of course. Which is I think same lang din sa ginagawa ng NXP na naghihintay si Chester at naghihintay si Yawi dito ng mga hooks, ng mga iron hooks coming in para kay Chakno dito. And they can outplay actually. Level 2 Hilda, level 2 Akai, hindi mo agad mapapatay. Ang taas pa ng damage output niyang dalawa. Totoo yun. And I was thinking about the Akai. I mean, yes, Akai, parang yung kung titignan mo rito yung mga ano ng execration, no? Parang ang hirap din pagka-Akai ka dito kasi sobrang mobile ng mga hero dito from Hate, given even Benny Cutie. Tapos siguro the only thing na pwede nilang ipin down dito was even Chakno or even si Sagit, no? I think pinili na lang din ng NXP ang Akai para iwas posoy doon sa kagat. But that is a blender coming in para kay Chakno, yung pinaka-last pixel pa. Yung tumama. Oo eh. Kala ko makakatakas na yun eh. Pero anyway, mga kaibigan, so what a good first blood dito for NXP Solid. Both of the teams dito, no, talagang mid-game natin mararamdaman eh. I mean, medyo tahimik yung magiging early game natin, or like what we've called the laning phase. Siguro wala masyadong magiging pick-off. Medyo unfortunate lang yung nangyari kay Eto Max na out siya dun sa mapa. Pero I guess mid-game talaga ang basehan dito. I think the first turtle might be the first contention of this game. Which is actually 14 seconds away na tayo doon, Rob Luna. And I like your point, no? Kasi, ano eh, yung lineup kasi ng NXP dito on the Akai Hilda, ano to eh, counter-engage type. Yung Hilda kasi, ano eh, mangsa-psycho lang. Pero naghahanap yan ng mga mag-i-initiate talaga, kagaya ng Selena. Yes. Eh, wala silang Selena ngayon. So, NXP, they're forced to be patient right now. Meanwhile, Execration actually ang may option maging aggressive. Totoo yan. Ang iniisip ko dito, I mean, once H2 WOBA, like for example, ma-pick off nila dito sa H2O, would the lineup dito na tankiness ng NXP Solid still can be able to hold? Kasi parang yun yung iniisip ko eh. Medyo, yan yung pinaka-damage lang ngayon ng NXP Solid and everything else is just sustain. So what if ma-pick up dito sa H2O, it's hindi rin imposible dahil wala siyang Purify dito. So it's more on the retribution. So kailangan na talaga yon for farming and as well makabili ng jungle item. But what if na-pick up siya dito? How would that actually work for the side of NXP Solid? Nagigets ko yung sinasabi mo, Rob, kasi mawawala na sila ng damage. Pero ito na yung Hurricane Dance. May kagat si Chakno dito at nasan yung damage para sa Execration. Hindi pa natin maramdaman dahil lahat yan ay nasa side ng NXP. Isa pang kalmot. Double kill mula kay H2O. Meanwhile, may bakbaka nagaganap dito sa mid. Ito Max falling down. Renny J with a kill. Habang Benny Cutie lang ang nagpa-farm. NXP. Good clash. 5-0 agad. Yon, grabe. Doon yung hinahaming from Chester doon sa may turtle pit. And somehow dito mga kaibigan, naghihintay lang. I mean, Execration, they really need to wait this one out. Nila na mag-scale muna tong 1-1 na to to be able to bring out damage. Tignan mo to. Ay! Naku po! Nag-alabedget
Si Benny Cutie, but that is the Thunder. Chakno bringing in the Thunder sa kanyang skin dito ng kanyang Franco. Nakabawi pa. Would you think that was a slightly misplay? Kasi the crossbow of Tang na parang pinalapit nila lalo papunta sa Torres si Benny Cutie. That's the reason na pagbagsak niya, it was actually under the turret and nandun na si Chak. Rob Luna, I think kapag kalaban mo rin ng 1-1, may times dahil nga, una dinadamage ka niya and talagang one hit na lang siya eh. Oo. So ayaw mo rin talagang makawala siya. I think that was good communication though for Execration. Another one. Oh my glove! 3 points! Eto, Max with a 3. Oh my. Oh, ito tatama na naman muli pero ito from 0-5 sila kanina. XP solid. Rob Luna and Solid, they were trying their best to control the tempo. One misstep kanina doon sa bottom arrows. This is you don't give this to Execration. And they're a team na magaling mag-layer fight. Meron talagang mga ganong teams eh. And with this, look at the gold. Tumabla agad ng isang biglaan. And ito I think yung nagiging dilemma ng NXP. Pag nadadali sila ng mga ganong pick-offs, ng mga ganong errors, nagko-collapse sila. Totoo yan. They actually had the early game. Ang problema ngayon dito is na-hold. Ang ganda na sana nabasag nila kagad yung gitna. They could be able to go inside the jungle dito ng Execration. Pero yung mga outplays na naganap doon, I guess Execration is still back on track. And ang ano na lang. Yep. Actually, hindi ko i-underestimate ang late game capabilities. At nandiyan pa rin ang Roger. One crucial hook mula kay Chakno, I think, Rob Luna, ang makakapagbago ng laban. Totoo yan. And given, kumbaga kasi, the reason na ini-emphasize ko talaga in terms with H2 was Roger dito is that yan siya lang din yung target dito ni Chakdo. Oo nga. Diba? Once oo na kakagatin mo lang talaga, you just have to flicker in, kagatin mo na kagad, kahit ano pa mangyari, targetin na natin kagad yung Roger na yan. Kaya din i-burst agad. The Roger without the Purify, I think even mag-Purify ka, hindi naka-cancel yung kagat eh. Dito, ang ultimate. In girls, nung week 3, ganito din. Oo pero the difference noon is that NXP solid yung kalamangan nila. Pero ito, even Sagit dito, naiiwanan siya onto the top lane na makapag-farm. Sa madaling salita, parehas lamang. Oo, parehas talagang lamang. Would you think na kayang i-sustain dito ng Ruby yung mga tanky heroes from... Tayo ng laban, the turtle has been slain, mapupunta dito kay H2O, mag-initiate ba sila? Tumatakbo na. Sina kaibigan Chakno now has the dominance eyes. NXP Solid, mukhang nag-group up na sila dito ngayon, Rob Luna. Kumbaga, ang ano na lang dito ng ang play ng Execration dito is just to wait it out. Oo. Talagang look at Hate, hindi talaga sila nag-i-engage. Pumupunta lang sila sa side lane and they're just waiting na mag-react ang NXP Solid. What they have, tingin ko ang kailangan gawin ng NXP Solid dito is just to go all in onto a single lane. Kasi kung magre-react lang sila paulit-ulit up until the late game, hindi na nila mapapansin, naka-farm na pala yung mga core ng Execration. At mukhang ganun nga yung nangyayari, Rob Luna. Chakno actually falling down, pero lipat ang camera din natin dito sa baba. Pasok dito. Nice ultimate mula dito kay Renny J. Makancel paring Hate. And there you go with the blood on the sustain. Kung mula dito kay Renny J. And he is A-OK. Dalawa ang mapapatumba ng NXP habang nag-wolf form na si H2O. Kinalmot. Berserker Barrage. Pero umikot. Ikot-ikot lang para kay MB. Patay ang 99.9% of germs. Pero still, NXP Solid pa din ang nanguna doon sa laban sa baba. Yep, hindi enough pa yung damage ng Execration dito to be able to burst down Renny J. And ang sobrang swerte, hindi man swerte, buti na lang naka-on yung ultimate dito ni Alice nung tinamaan siya ng pana ni Eto Max. Oo. Kung hindi naka-on yun, pasok si Hate, bursted siya, no? Yes. Oo. I think ang ganda rin kasi ng update sa Alice talaga yung toggle. Tama ba? Saka parang may absorption na rin siya, may shield na rin siya on the 25th orb. Grabe, and buo na rin yung kanyang winter truncheon right now. Oh my God, is this a good initiation though coming in from Chester? Is this a miscommunication coming from NXP? Ayan na! Crossbow of Tang! Malabedjita! Pero walang damage! Napahaha na lang ang NXP habang pumasok na NJ. Oh no! Ready J! Hold up! Inabangan ni Sagitno! Napanood na daw ni Sagitno yan! Habang ito, Swords Revealing Light. Lumabas dito ang Wolf Form. The arrow will connect. Tumama ang trap. Nandito na yung Wolf Pounce. Eto na naman! Weapon X! Nagalit na si H2O. Habang si Benny Cutie pa rin ay kumikreep walk lang. Meanwhile,
1:1. Masyado atang malalim si Renny J that time. Exactly. Well, malalim sa malalim talaga yung word doon. I was even thinking yung nangyari during yung first match nila, yung kanyang yung pagtalon ng kanyang Gato Kacha. That was almost the same na pumasok na naman si Renny J. Will history repeat itself? Rob Luna. I think in-underestimate ni Renny J yung capability ng execution Tokache kasi he was doing the right thing. Kaya niya kasi nag-survive siya Totoo. Pero inabangan siya ni Sagitno. Pero buti na lang, I mean, H2O was still around the area. At ang gusto ko yung build dito ni H2O, he actually didn't went on full damage. Oo. Actually went for the brute Hold force. that thought, Rob Luna. Ayun na nga, yung nakap natin. Umikot na dito ng Hurricane Dance si kaibigan Chester. Pero ayun, yung Vlado Odd. Hate. Flowing blood. Tatamaan ka pa rin. Huli ka. Benny Cutie tumatakbo na ako. May creep walk. At pwede pa rin mahuli ng sunog. Hindi na. Dalawa ang mapapatumba habang nakuha pa ng NXP ang solid na Lord para sa kanila, Rob Luna. Grabe, ito na. Ito na ang pagbabalik. It's gonna be NXP Solids game to lose na naman mga kaibigan for game number 3. Mukhang mababasag na rin nila tong bandang gitna ng Gene. Oh my, the Arrow will connect. Full stacks dito si Yawi. Ayun na nga yung mga normal hits. Mumula dito kay Benny Cutie. Arrow, another one. Nice hook. But Ooh. Chester with the Hurricane Dance. Beautifully executed. Habang free hit dito si Benny Cutie. Naku po, lumipat na siya dito sa may bandang. Lord, another arrow para kay Ito Max. Pero sumunod si H2O. Habang nalito na ang execration, NXP Solid basag ang Torres sa taas. Grabe, ito na yung disiplinang na isasulat paring Manjin. Nakita mo yon, hindi sila nag-go, hindi nila pinipilit yung mga yung patayin yung mga execration members. They just went on the top lane, basagin yung baba and just reset once again. Ang tawag dito, Rob Luna, character development para sa side ng NXP. 4 ang buhay, H2O 507. Kaya nila kunin dito si Chester. Hate, tumutusok, pero yung palakol ni Awi ay tumama at eto na naman mag-isa ka. Benny Cutie, hindi sapat ang creep walk sa pagti-TikTok ng NXP dahil wala pa ring namamatay sa squad nila. Oh my God, hindi pa yata enough talaga ang damage dito ni Benny Cutie to be able to withstand. Grabe, halos tinatangke lang ng mga members dito ng NXP Solid yung damage ng 1-1. And look at that, just like that. Even H2O just going in, kayang-kaya na talaga. Bitten and damage dito. And NXP trying to end this game. No Lord needed. 6 Naku. seconds redemption para sa NXP. Masyado pang malalim to, Rob Luna. Naku po. Pero Renny J, ladies and gentlemen, buhay pa rin siya. Habang sina Chaktu defending the tower. Wala atang minions. Benny Cutie buhay na din. MB buhay pa. 4 pa ang natitira. 4 pa ang natitirang malakas. Naku, kaya para na. dito. At mukhang kaya na Oh. ang pagbangon ng api. TikTok wins! TikTok wins.